Alright, so magandang madaling araw na po sa inyo mga kababayan. Medyo nagising lang tayo ng konti. At tumingin-tingin ako dito sa balita. At ito mga kababayan, unti-unti nang tinatanggalan ng kapangyarihan itong ating Vice Presidente, itong si Sara Duterte. Si mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay pumirma po pala ng isang executive order. Ito mga kababayan, no? Executive Order number 81. Ito mga kababayan, ayan po. Executive Order number 81. Ano ba yung Executive Order number 81? Ito yung Executive Order na nagre-reorganize ng National Security Council, pati na itong kanyang mga Executive Committee. So, dahil po dito sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na Executive Order number 81, ito po yung nangyari, mga kababayan. Unang-una, yung mga previous presidents, mga kababayan, mga former presidents, tinanggal po dyan po sa National Security Council. Kasi, ano pala yan, kapag ikaw ay former president, automatic miyembro ka ng National Security Council. So, sino-sino ba yung mga kasali dyan? Si former President Rodrigo Duterte, si Erap Estrada. Kung ikaw yung nabubuhay pa, kasali ka. Si Gloria Macapagal-Arroyo, syempre si Pinoy, wala na eh. Si Fidel Ramos, wala na. So, yung tatlo na yon, si Duterte, si dating Pangulong Duterte, si Erap, at si Gloria Macapagal-Arroyo, ay tinanggal po bilang miyembro at executive ng National Security Council. So hindi na sila kasama. At pati itong Vice President, mga kababayan, biruin nyo, incumbent Vice President ay tinanggal po bilang miyembro ng National Security Council. So medyo mapapaisip ka dito mga kababayan, talagang sa tingin ko inuunti-unti ng tanggalan ng kapangyarihan itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, ito palang executive order ay pinirmahan noong December 30, 2024, so last year. Pero isinapubliko lang nitong January 3, 2025. So bakit tinago? Siguro, syempre, magbabagong taon di ba? Kasi baka naman magpaputok itong si Sara Duterte at yung isang tayong tatay niya kasi tatanggal sila dyan sa National Security Council kaya minabuti ng gobyernong Marcos na i-announce ito January 3, ngayong araw na ito. Kahapon pala, mga kababayan. So, bakit tinanggal? Sa tingin ninyo, mga kababayan, bakit tinanggal? Kasi unang-una, mga kababayan, ito pong si Sara Duterte, ang dami po kasi mga pinagagawa. Unang-una doon sa mga nilabas sa mga statements. Live pa, mga kababayan, live. So, sabi niya, sabi ni Sara Duterte, di ba, papagorgor niya si Presidente Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos, at maging si House Speaker Martin Romualdez. Kapag siya ay nagorgor. So, ito raw, sabi ni National Security Council na advisor, Secretary Eduardo Año, ito raw ay mga threat sa national security. So, paano ka pa magiging miyembro ng National Security Council kung ikaw mismo ay threat sa national security? So, siguro ito siguro yung dahilan na tinanggal itong si Sara Duterte. At isa pa, itong mga banta niya dito sa mga matataas na opisyalis ng ating bansa, ito ay karapat-dapat lang imbestigahan. So, yan mga kababayan. At isa pa, yung ginawa niya kay dyan po sa House of Representatives, yung mga pambabastos niya, at maging dun sa pagsama niya kay Zulaika Lopez, dyan po sa House of Representatives. At parang siya pa tumatayong lawyer ni Zulaika Lopez. At ito mga bintang sa kanya, yung mga misuse ng funds, dyan po sa Office of the Vice President, maging dyan sa DepEd. So, ito raw ay nakapag-spark ng concern sa mga security officials. Ayan. At talagang sabi ni Anyo, ito pong National Security Council ay seryoso sa lahat po ng threats dito po sa Presidente. At talagang seryoso At itong mga serious threats na ito ay kinakailangang dapat imbestigahan
mismo ng National Security Council. Yan naman sabi niya, inasyo niya ang publiko na itong NSC ay may pag-coordinate dito sa ating mga secure law enforcement agencies, intelligence agencies, at imbestigahan nga talaga itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte. At identify nila yung mga potential perpetrators at kung ano ba talaga ang kanilang mga motibo. Okay, at itong NSC, mga kababayan, ay nanatiling resilient. Capable of adapting to evolving challenges and opportunities, both domestically and internationally, and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty, thereby fostering an environment conducive to effective governance and stability. So yung mga kababayan, paano ka naman magiging miyembro ng National Security Council kung ikaw mismo ay threat sa national security ng bansa? So, ayan po mga kababayan, Marcos signs Executive Order number 81, tinanggal po si Sara Duterte at yung tatay niya at yung mga former presidents. Kaya, nako, nag-iyakan na po ang mga DDS. At ito mga kababayan, meron isang nag-post ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito pong DDS na history is repeating itself. So bumabalik daw yung dati. Kasi mga kababayan, ito raw, ito papakita ko na lang sa inyo yung post. Nung February 24, 1966, ay tinanggal daw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Itong si Vice President Fernando Lopez from the National Security Council. At pagkatapos daw niyan, a year after, nag-declare na raw ng martial law itong si Presidente Marcos Sr. At ang ginawa niya, inabolish niya itong Office of the Vice President. At dahil nga dito sa pagkaka-abolish ng Office of the Vice President, wala na yung constitutional successor niya na si Vice President Lopez. At ginawa niya ay dineclare niya ang kanyang sarili as na ruler of this country for over 2 decades. Kaya ang nangyari dito mga kababayan, sabi nila mukhang ganitong muli ang mangyayari mga kababayan. Mukhang mauulit itong history. Kaya may tanong dito, itong DDS, sabi niya, history repeating itself. Is the universe asking us if we have learned the lessons we were supposed to learn the first time? Marcos Sr. destroyed our country. Sabi nung DDS, are you willing to see in your lifetime another Marcos destroy our country after we had painstakingly rebuilt it from the ashes of Marcos Sr.'s plunder and lust for power? Or are you willing to die bequeathing such a country to your children? Ayun daw ang mga katanungan na dapat nating sagutin. Ayan mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Comment nga kayo mga kababayan. Mag-comment po kayo dyan po sa ilalim natin sa comment section. Ano masasabi ninyo? Well, kasi sa totoo lang, hindi ka naman pwedeng tanggalin o hindi ka naman karapat dapat tanggalin kung wala ka namang ginawa. Kaso talagang naging threat ka sa national security. Tama naman sila Pero mo, vice presidente ka, mumura-murahin mo presidente, tapos pagbabantaan mo yung buhay niya, pati yung buhay ng asawa niya, at pati buhay nung Speaker of the House. So nakakatakot ka na. Hindi ka pwedeng pumesto sa isang posisyon sa gobyerno na may kinalaman sa national security kasi ikaw mismo threat to national security. So yan mga kababayan, yan po yung Executive Order number 81 na pinirmahan pala ni Presidente Bongbong Marcos noong December 30 pa. Pero ngayon lang isinapubliko kanina, January 3. Kasi ngayon po ay January 4. Okay, by the way, mga kababayan, binabati ko pala yung anak ko ng happy birthday, January 4. Mga kababayan, si Tep. Yan mga kababayan. Happy birthday sa'yo kung makapanood mo to.
happy birthday kasi malamang tulog pa siya sa mga oras na ito. Okay, so yun lang mga kababayan ha. Nako, medyo sigurado pagliwanag ng araw ay talaga namang marami na namang magdadadakdak na mga DDS dyan at mga magreklamo at sasabihin na naman nila, nako, ito na naman ay isang pagyurak sa karapatan ng ating Vice Presidente at talagang, well, para sa akin kasi, yun lang naman yun eh. Dapat ka lang talaga tanggalin bilang miyembro kasi hindi ka talaga pwede maging member ng NSC kasi ikaw mismo ay may threat to national security. Alright, so yun lang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.